Yes guys, bago kong baba yung backlight na itong Samsung na ito, no, binaklas ko muna itong MOSFET na itong nasa power supply na ito para ma-sure ko kung leak nga o hindi, no? Kasi ito na naging trouble niya, yung tatlong nakita ko agad naka-bloated. So ang trouble na ito, walang backlight, may supply dito sa mainboard, no? Pero ito muna ang itetest ko muna. Back muna tayo sa basic ng MOSFET kung paano pag-test, no? Parang review lang sa mga newbie. Kahit minsan ako nakakalimutan ko na rin dahil kadalasan power supply ang hawak, power tools ang hawak ko eh. Madilim. Saan ba pwedeng pesto to? Alright, may kumagat sa akin lang ilaw. Yun. Basa ba? So, ayan ha. Magandang i-press. So, ito yung MOSFET, no? 60R360PS. Ito yung nakalagay dyan, no? So, testingin natin siya, no? So, ang pag-test na ito, no, ito yung gate drain source. Pag tinest mo, dito lang siya magkakaroon ng conduction dito sa diode, itong drain and source. Pero pag dito mo nilagay sa gate drain, gate source, wala yan, zero, no? Ito yung kahawig niya. So, high capacitance to, kaya zero ang walang deflection yan. Dito lang siya sa DS. Gain, drain, ito yan, ha. So, tingnan natin, ha. Natin ang, niya, yan. So, guys, testing natin itong 60R360PS, no. Yan. Lagay natin sa gate, no. Dito tayo mag-base, no, para 0, 0, 0, ha. Ito yung equivalent na diagram niya kasi mas madali tignan dito pag dito medyo malilito ka eh. So, tingnan natin siya. Sa drain, wala siya, no? Drain and source. Wala. So, reverse natin yung polarity na. Yan. Guys, nakaset to sa diode mode, ha. So, wala pa rin. Okay, 0, 0. So, from drain to source. Sik pa. Yan guys, so 0.5 may mami-measure tayong diode ito. Yan, para sa mga newbie lang to, ha. Mga batikan technician, medyo aantukin na dito. Yan. Reverse natin, no? Parang nag-test ka lang ng diode yan. Kailangan wala ito sa susunod, no? Walang conduction. Pag pumalo yan, short yan. Hinaan naman kumapit na yan. Yan. Ano naman, kakakawala pa na. Okay. Okay na yan. Hindi na siya masyado nakahook. So, good. So, guys, ang next nating, dahil nag-measure tayo, 0, 0, ang makakapag-conduct ng test lang na itong kabila, ng gate to drain, itong capacitance. Yung high capacitance to eh. So, para malaman natin kung talagang open to or hindi, kasi wala siyang palo eh. Pareho to, walang deflection siya. Tingnan natin itong dalawa. Lagay natin yung tester dito. Yan, no? Pero ang gagamitin natin guys, yung capacitance test. Tanggalin natin to. Ito yun, dito tayo.
So high capacitance no, nalagay natin sa 20 nanofarad. Medyo mataas, no? Yan, tingnan natin ngayon kung papalo siya, no? Dito sa gate, tsaka sa drain and source. Tingnan natin itong isa. Yan guys, ha? Pero okay na to kung sakaling wala kayong capacitance tester. Nagkataon lang meron yung capable yung tester ko na kaya medyo testing na natin. So tingnan natin sa yun. 1.4 gate and drain yan using capacitance sa tester. 1.4 dito naman sa gate and source. .35 almost magkadikit. Ganon sa capacitance. So, ibig sabihin hindi open to, no? Kasi malalaman natin talagang hindi pumalo, yung pala talagang kaya hindi pumalo open So, nalaman natin talagang may capacitance siya by using capacitance checks. 20 nanofarad. Medyo mataas yan. So, ganun din siguro pag binaliktad natin yung polarity ng probe. Test probe. Tingnan natin. Andito na rin tayo. Pakita natin. Gulo. Yan, tingnan natin binaliktad natin. Same, no? 1.4. 1.4 ba? Naging balance. Okay. So, ganun lang guys. Buo to, babalik na natin and then kaya ko tinest to para sure kasi babaklasin ko yung backlight. Alam mo naman napakahirap magbaklas ng backlight daming kutikot-tikot, masyado pang risky nabasagan kay at least eto pag wala pa sa backlight kung sakaling buo dito na tayo sa IC nito. Hanapin natin yung DC to DC nya. So guys, ganun lang, no?